meron pong kwento tungkol sa isang OFW na mga ilang dekada na nagtrabaho sa abroad para lang sa kanyang pamilya. So kung makauwi man siya ay minsan lamang sa 2 o 3 taon. Hindi siya nakakauwing taon-taon. At kung makauwi man siya ay napakasaglit lang. Nung matapos na sa pag-aaral yung kanyang mga anak, naging mga professional na, may doktor, may engineer, at kung ano pang natapos ng kanyang mga anak, nagpasya yung mag-asawa na okay na. O yung pamilya nagpasya okay na, pwede nang umuwi na ng Pilipinas at magpahinga na. Total, wala nang aalalahanin sa mga gastusin kasi tapos na. So yung asawang babae ay naghanda ng isang isang malaking party, isang malaking pagsasalo. At plinano nila ng mga ilang buwan bago dumating yung asawa. At a day before nang dumating yung asawa, siyempre nag-usap yung dalawa. At ang instruction ng asawang babae ay sabi niya, bukas pagdating mo sa airport, kasi bukas din ng pagdating mo yung party, mag-grab ka na lang sapagkat busy na kami dito. So nasanay naman yung lalaki na dahil nga hindi siya madalas umuwi at kung umuwi man siya ay maikli lang yung panahon. So nasanay siya na hindi na siya yung sasalubungin pa sa airport kasi mga ilang araw lang siyang umuwi. So, ganun ang nangyari. The following day, umuwi yung lalaki, dumating ng mga tanghali, at busy yung mag-anak sa paghahanda sapagkat 2:00 magsisimula yung party. So, pagdating nung tanghali, pagdating nung asawa, at sabi nung babae, kumain ka muna dyan, tapos magpahinga ka. Dahil maya-maya lang darating na yung mga bisita. So, busy pa rin doon sa kanilang ginagawa. So, kumain ng konti yung lalaki at natulog, pumunta sa kwarto, natulog. Nung mga 1:30 na, ay parang short nap lang yon. Nung 1:30, pumasok, sabi nung nanay, sabi nung asawa, sinabihan yung kanyang anak na gisingin na yung ama kasi darating na yung mga tao. Pagpasok nung anak para gisingin yung ama, ay hindi na humihinga yung ama. So, ibig sabihin, patay na. So, ano yung message nung kwento kung titingnan natin? Pag inanalisa natin, ay ang iniisip ng babae, ng asawa, na guests, ay yung kanilang mga bisita. Pero hindi niya nakikita na ang kanyang guest of honor ay yung asawa niya, yung tatay ng mga anak, sapagkat siya ay guest dahil siya yung galing sa labas. Yung mga bisita nila ay nandun lamang yun sa mga kapitbahay nila. So, ano yung pagkukulang? Hindi siya nakapag-focus doon sa kung ano ang sentro ng okasyon. Ang sentro ng okasyon ay yung pasasalamat doon sa ama at hindi doon sa mga bisita. So mga kapatid, bakit ko ito ikinikwento? Sapagkat ito ay isang napakagandang analogy nung focusing, lalong-lalo na kung ititingnan natin dito sa Ebanghelyo. Ngunit ang Ebanghelyong narinig natin ngayon ay ang kwento tungkol kay Maria at Marta, mga kapatid ni Lazaro, na kung saan
pumunta si Jesus at yung dalawang babae, si Marta, ay abalang-abala. Nakalagay dito, alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. So, alalang-alala siya. May mga bisita sila at nandun si Jesus. Si Maria naman ay nakaupo sa paanan ni Jesus. So kung titingnan po natin, yung context para maunawaan natin yung kwento. Ang bahay ng first century Mediterranean, lalo na ng mga Hudyo, ay yung kanilang parang sala, yung living room, at yung nandoon din yung kainan, ay yan ay para sa mga kalalakihan. At ang kusina na kung saan nagluluto sila ay para yon sa mga kababaihan. So ang isang babae ay pwede lamang pumunta dun sa sala kapag magsiserve ng pagkain dun sa mga kalalakihan. Pero si Maria ay nandoon na kung titingnan natin ay parang isang kawalang hiyaan sa kultura. Pero ang ibig sabihin nito ay yung focus niya doon sa guest, doon kay Jesus. At nakaupo siya sa paanan. In the biblical language, kapag nakaupo sa paanan ang isang tao, siya ay isang estudyante ng guro. At ganyan yung nakita ni Jesus nang makita ang kaisa niyang alagad. Sabi ni Jesus, nakita kita doon na sa paanan ng isang guro. So, even St. Paul, he sat on the feet of Gamaliel, isang guro, isang rabbi. Sapagkat yun ay relasyon ng guro at ng estudyante. Ibig sabihin, nakafocus yung estudyante doon sa kanyang guro. So in this case, Mary was focused on Jesus. So ano ang sa kadalasan, sa mga maraming pagkakataon, naririnig natin sa preaching na itong gospel na ito, itong ebanghelyong ito, ay tungkol sa active and contemplative life. Na yung si Marta ay active and si Maria ay contemplative. Mga kapatid, hindi po ito tungkol sa active or contemplative itong particular na kwentong ito. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa Kanya. So kung ito ay tungkol sa active and contemplative, hindi sana sasabihin ng Panginoon, pinili ni Maria ang lalong mabuti. Because we have to look at this on account of the vertical and the horizontal dimension of our faith. Yung active and contemplative ay hindi tungkol dito lamang sa kwentong ito. Kung hindi kailangan nating pagsamahin yung dalawang kwento para mas maunawaan natin siya. Ano ang dalawang kwento? Yung kwento nung nakaraang linggo at ang kwento ngayon. So nung nakaraang linggo, ang kwento ay tungkol sa isang parabola na merong isang binugbog biktima, nakahandusay, halos patay na. May dumaan pare, iniwasan niya, pumunta siya sa kabila ng kalsada. May dumaang isang Levite, iniwasan niya, pumunta siya sa kabila ng kalsada. At may dumaang mabuting Samaritano, hindi siya umiwas, pinuntahan niya yung biktima. So, kung i-analisa natin, ang nakalagay dito, alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Ang ginamit na salita sa Griego doon sa alalang-alala ay periespato. Ang periespato ay galing yan sa salitang, sa verb na perispao. Ang perispao, ang ibig sabihin ay being pulled away, hinahatak palayo.
So, alalang-alala, ang ginamit sa original Greek ay periespato, being pulled away. So, ano yung bumabagabag sa kanya? Mga bagay na kung saan hindi yun yung sentro. Martha was being pulled away. Hinahatak siya palayo doon sa sentro na dapat siya ay nakafocus kay Kristo. At sinabi pa dito, sabi niya, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. So, kung titingnan natin, ay sabi niya, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Yung naliligalig ka, ang ginamit sa Griego ay merimnas. Ang merimnas ay galing din sa verb na merimnao, na ang root word niyan ay remember. So, anong ibig sabihin ng merimnas? Marami kang iniisip, hindi ka nakakapag-focus dahil sa dami mong iniisip. Pero sinasabi ng ating Panginoon, pinili ni Maria ang mas lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa Kanya. Yung focus doon kay Kristo. Yung focus sa Diyos. Ano yung pagkakaiba nung kwento nung nakaraan? Yung pare at yung levita were pulled away from the victim, from the neighbor. Ang focus nila nung pare at levita ay Diyos. Sapagkat yung pare at levita, alam nila na kapag nahawakan nila yung patay o yung dugo, ay magiging marumi sila at kailangan nilang gumawa ng purification ritual sa templo. So, ang kwentong ito ay kailangan nating makita sa konteksto ng dalawang kwento na nagpapahiwatig ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Inuna lamang yung pagmamahal sa kapwa. Yung focus sa kapwa pagdating ng pagkakataon na kailangan nating mag-focus sa kapwa, mag-focus tayo sa kapwa at huwag tayong gumawa ng excuses tungkol sa Diyos. At pag kailangan nating mag-focus sa Diyos, kailangan nating mag-focus sa Diyos sa pagkakataon na yon at huwag tayong gumawa ng excuses para sa ibang guests, para sa ibang bagay. So mga kapatid, ang pananampalataya natin ay may dalawang dimensions. The vertical and the horizontal. God and our neighbor. That's why the new commandment is love God and love your neighbor. But in that love, we have to focus. When we love our neighbor, we have to focus on our neighbor without buts and ifs. And when we focus on God, we have to focus on God na walang kondisyon.